Ayan mga kapatid, magandang tanghali po sa lahat at narito naman po ako at muling magta-tarot card. Yan. Kung ano nga ba ang inyong kalagayan sa ngayon. Yan. At aking ibabahagi sa inyo ang mga mensahe na lalapag at lalabas sa barahan na aking ibabahagi sa inyo. Yan. At pipili tayo ng 13 mga kapatid. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kung ano na rin ang mga nangyayari sa inyong mga kalaban, kung ano nangyayari sa kanila. Okay. Ikaw dito mga kapatid, kung ikaw dito ay nagamot na o nabaklas na ang mga ano niyo, ang inyong mga espiritual na karamdaman tulad ng mga gumagambala sa inyo, mga tulad ng mga elemento, mga demonyo na nakaano sa inyong katawan o gumagambala sa inyo, ay kung napabaklas nyo na at nabaklas na iyan, ay magkakaroon po kayo ng blessing, sunod-sunod na blessing ito mga kapatid. Ayan yung 9 of Pentacles. Yan, 9 of Pentacles. Magkakaroon na kayo ng sunod-sunod na blessing dito dahil natanggal na, nabaklas na ang lahat ng uri ng mga sumpa, palipad hangin, kulam, barang o kung ano man na lahat na itim na mahika ay matatanggal na iyon at mapapasok na ang opportunity o kapirahan sa inyong buhay. Yan. Ikaw dito mga kapatid, ang tinatawag na 9 of Cups, ikaw dito yung tipo na tao na yung tao na mapagmasid mga kapatid, at tinitignan mo lang yung mga pinagagagawa na mga yan at inoobserbahan mo lang yung mga tao na pinaghihinalaan mo gumagawa sa inyo ng hindi maganda. Ayan. King of Cups. Ang King of Cups dito, ikaw dito ay yung mga taong sumasabotahe sa inyo dito na alam kasi nila na nagpabaklas kayo o nagpagamot kayo. Ang matatakot ito sa inyo mga kapatid. Matatakot ito, kakabahan ito sa inyo dahil alam mo, malalaman mo kung sino yung gumagambala sa inyo. Kasi lalabas at lalabas yan pagdating ng panahon. Ayan. Yun yung 9 of Cups. Ang 9 of Cups kasi na to mga kapatid, ito yung ayaw na ayaw nilang makita sa'yo dahil alam nila na ikaw ay magtatagumpay dito o ikaw ay magiging successful dito, at ang lahat ng mga minamanifest mo, ang lahat ng mga hinihiling mo at mga gusto mong gawin o yung mga bagay-bagay na yan ay nakukuha mo sa madaling paraan na hindi ka nahihirapan, na ikaw ay madiskarte kasing tao at marunong family oriented, marunong ka sa mga marunong ka rin magtipid, marunong ka rin sa lahat ng bagay, parang binabudget mo lahat ng mga yung pera. Yan, marunong kang magdala ng inyong mga kapatid, ng inyong sarili. Marunong ka sa negosyo, marunong ka sa trabaho, yan, marunong ka sa lahat ng bagay. Kaya yung mga tagumpay mo na ito ay
na ano mo itong mga tagumpay mo, natupad mo itong tagumpay na ito. Kaya pag nakikita nilang umaangat ka, umaasenso kita, sila ay naiinis o galit na galit sa inyo. Hindi nila nagugustuhan na yung mga tagumpay mo ay nasa iyo na. Yan. Yan, itong mga ano na ito kasi nabaklas na ito eh. Nabaklas na yung mga pinagagawa na sa inyo. Yan. Damon. Yan, ikaw kasi dito mga kapatid, sumisimbolo itong damon na ito. Kumbaga ikaw ito mga kapatid, ikaw itong nito. Yung mga tao na ito na galit sa iyo, kumbaga itong aso na ito o mga hayop na ito na nakatingala sa iyo, kumbaga yan sa topic natin dito. Ikaw ang ano nito mga kapatid, binabantayan ka nito, bawat galaw mo nito ay binabantayan kahit saan ka pumunta. Ano yung galaw mo, ultimo nga paghugas mo ng pinggan diyan ay sinisilip ka ng mga ito. Ito mga ikaw lang ang ano nito, ikaw lang yung mata ng mga taong ito. Kung saan ka pumupunta ay nakasunod itong mga ito, nakabantay itong mga tao na ito. Kasi yung damon na tinatawag dito, nagtataka sila. Yan, nagtataka sila kung paano mo naabot yung mga tagumpay na yan. Na yung mga tagumpay mo naman na naabot na yan ay alam naman nila na pinaghirapan mo at na pinagtrabahuhan mo yan sa malinis na paraan. Kaya mayroong mga iba na negatibo ang mga komento sa iyo. Yung iba na nakabantay na, nagtataka na kung ba't nakapundar ka man ng kung ano-ano mga bagay dyan. Yan yung ano mga kapatid. Itong mga tao na ito ay kumbaga sa mga ano ito, kumbaga sa mga tulad natin ay yung mga asit-asit ito. Yung laging nakabantay sa iyo. Kasi hindi naman magbabantayan kung walang intensyon sa iyo mga kapatid. Walang yan yung mga tao laging nakabantay sa tagumpay ng iba, pero yung tagumpay na dapat nilang gawin ay hindi na nila napupunan ng oras dahil sa tagumpay sila ng iba nakabantay. Ayan, nagtataka, naku-curious kung bakit yung mga 9 of cups nito ay napasayo itong mga 9 of cups na to dahil sa iyong kasipagan, diskarte at mabuting tao. Kaya kapinagpala ng ating Panginoon dito. Yan, lalong-lalo na sa mga OFW dyan. Kalimitan sa mga OFW ay kadalasan po talaga na kinaiinggitan ng karamihan. Kalimitan, ang mga naiinggit pa sa kanila, mga kamag-anak o mga taong malalapit sa kanilang buhay, hihingian nila ng tulong ang mga kamag-anak nilang mga OFW. Tapos yung OFW naman yan sa mga nanonood dito, makatanggi lang sa kanila, masama ng tingin nila sa kapwa, sa kanilang kamag-anak na OFW kasi kesyo ganto, kesyo ganyan, nakapag-abroad lang, parang kung sino na, maraming mga negatibong mga binabato sa ating mga kababayan nating mahal na OFW. Ganun yung mga sinasabi nila. Dahil nga nagagalit sila pag hindi sila napapagbigyan. Yan, totoo yan, kalimitan nangyayari yan sa mga kababayan nating OFW, sa totoo lang. Advice ko lang sa mga OFW na makakapanood nito. Yan mga kapatid, ang sasabihin ko sa inyo, mag-ipon kayo mga kapatid. Mag-ipon kayo dahil hindi lahat ng oras, hindi lahat ng araw, hindi lahat ng taon malakas tayo mga kapatid. Wag ninyong ibuhos ang inyong pinag-ipunan. Yan Wag ninyong ibuhos ang inyong pinag-ipunan sa inyong pamilya, kamag-anak o dahil sa sinasabing matulungin kayo. Oo mga kapatid, diyan na tayo aabot sa punto na ikaw ay tumulong sa kanila. Pero dadating ang araw na pag kayo ay nawalan, hindi kayo papansinin ng mga yan. Yan lang ang sasabihin ko sa inyo. Pag wala kang pera, sa totoo lang mga kapatid, pag wala kang pera, ang tingin ng tao sa inyo ay parang walang kwenta, parang kang basahan, parang duduraan ka na lang nila pag ganun ang pero pag may pera ka at nakinabang sila sa inyo, mabango ka sa kanila mga kapatid. Ranas ko yan mga kapatid, nung kami dati ay hindi pa ako naging manggagamot, lahat na-realize ko talaga mga kapatid, pag wala ka talagang pera ay
grabe ang tingin ng tao sa inyo. Kaya ang sabi ko sa inyo, mag-ipon kayo. Yan lang ang advice ko sa inyo, dahil kung sakali man na kung ikaw ay tumanda o wala mang aalaga sa inyo, masasabi ko lang, pwede kang kumuha ng taong mag-aalaga sa inyo. May pera ka na, ibabayad sa kanila kung nakapag-ipon ka man o may naipon ka. Kasi kalimitan sa mga kamag-anak ngayon, pag wala ka ng pera ay hindi ka kilala. Yan. Aawayin ka pa nila, papalayasin ka pa nila. Parang ang tingin nila sa inyo ay parang kaaway. Yan lang sa mga OFW na mga makakapanood nito, ay mahalin ninyo ang inyong sarili, alagaan ninyo diyan, at wag ninyong pabayaan ang inyong sarili diyan. Okay lang naman na tulungan ninyo ang inyong mga pamilya o mahal sa buhay na humihingi ng tulong sa inyo, pero wag ninyong lubos-lubusin at wag ninyong pairalin ang kanilang ginagawa sa inyo, dahil pag kayo ay inabuso niyan at tinanggihan ninyo isang beses, masama na kayo, gagawa na kayo ng spiritual, kung ano-ano mga negatibo ang binabato sa inyo, halos sumpain ka na. Yan ang kalimitan nangyayari, pero totoo yan mga kapatid. Yan ang mga nakikita ko. May mga nakikita akong ganyan na sa makakapanood nito, meron akong nakikita na isang OFW na nilapitan ng kanilang kamag-anak na tinanggihan siguro dahil meron din mga bayarin ang tao na ito na kanilang hiningan ng tulong, sinabihan ng masama, tinanggihan, tapos kinurse ng mga ganto ganyan. Yan ang mga masasakit. Yung sino pa yung tumulong, sila pa yung napapasama sa bandang huli. Hindi naman po masamang tumulong, pero wag naman po sobra-sobra. Yan lang ang masasabi ko, dahil minsan po ang sobra ay nakakasama din po. Yan. Ikaw dito ay kalimitan na pinag-uusapan. Yan, kumbaga ikaw ito, yan. Kumbaga sa topic natin dito mga kapatid, ipapaalala ko sa inyo. I-demonstrate ko sa inyo sa aking mga nakikita mga kapatid ha. Ikaw ito, meron ka ditong isa. Itong isa na ito ay importante sa buhay mo, maaring partner mo ito o mayroon kayong pamilya. Itong mga tao na ito na nasa iyong paligid, yung 9 of wands na ito, yan. Ang 9 of wands na ito ay pinag-uusapan kayo nito. Kayo ang tinatopic nito. Itong importante sa buhay mo, tapos ito. Lagi kayong laman ng kanilang chismis nitong nasa paligid mo. Ito nasa paligid mo, yan yung mga taong nakabantay sa iyo. Binabantayan kayo nito, minamarites, pinag-uusapan, tinatapik kayo nito. Ayan. Pag kayo po ay nakakaramdam po kayo ng pangangati ng ilong at pangangati ng tenga, yan po ay sinyalis po yan na pag nangati ang yung tenga ay meron pong, ikaw po ay tinatapik niyan. Tinatapik, pinag-uusapan. Pero pag nangati naman ang ilong mo, yan po ay iniisip ka ng isang tao. Yan po. Ito po yung ito yung mensahe ng baraha. Ikaw po ay tinatapik dito. Tuwing nakikita ka ng mga taong ito na kunyari lumabas ka man lang, yan, lumabas ka, may binili ka lang, may pinuntahan ka lang, ay yung mga tao na nakabantay dyan o nakaano niya sa inyong kalsada at nag-uusap, ay ikaw agad ang tinatapik ng mga taong ito. Kesyo ganto, ba't umangat sa buhay yan? Kesyo ganyan, ba't maraming naipundar yan? Parang ang dami nilang mga kapatid, ang dami nilang mga istorya na dami nilang kwento na na sumasagi sa kanilang isipan. Ikaw ang tinatapik nito mga taong ito. Yan, Page of Wands. Yan. Itong mga tao na ito, itong mga taong tumatapik sa inyo, yan. Hanggang salita lang ito mga kapatid, hanggang salita. Yan. Kasi pag ikaw ginalaw ng mga taong ito, alam nila na lalaban ka. Didepensahan mo ang sarili mo, didepensahan mo ang pagkatao mo, ipaglalaban mo ang prinsipyo mo dito. Kaya itong mga tao na ito na bumabati ko sa inyo, yan, o
pinagkukwentuhan ng buong pamilya mo, alam nila pag narinig mo ang mga negatibong kwento nila, lalaban ka sa kanila kasi ang page of wands nito, nakita nila na palaban kang tao. Ayan, ayaw mo na siraan ang iyong pangalan, yurakan, kung ano man, sirain ang iyong pagkatao. Pag narinig mo ang mga kwento o mga haka-haka ng mga negatibong tao na nasa iyong paligid na ikaw ay tinatapik, lalaban ka dito mga kapatid, palaban ka dito. Yan. Takot din itong mga to na yung mga binabackstab nila sa iyo, malaman mo. Kasi pag nalaman mo talaga to ay baka, ayan lang, di natin masabi. Pero ikaw dito ay kalmado, merong nakikita ko dito ay kalma ka lang. Pero pag napuno ka ay kakalusin mo talaga ito pag napuno. Yun. Kasi ang ano kasi nila dito mga kapatid, tingin kasi nila sa iyo, nasa iyo na lahat mga kapatid. Nasa iyo na lahat ang Ten of Wands na ito. Nasa iyo na lahat ng swerte sa buhay, lahat-lahat. Ang tingin nila sa iyo, ikaw ay swerteng tao dahil nasa iyo na lahat. Pero sila dito mga kapatid, kung naglalarawan ito sa kanila, ang lahat ng mga masalimuot na nangyari sa buhay ay pasan-pasan nila mga kapatid. Grabe ang problema ng mga tao na ito, ng mga masalimuot na nangyari sa kanilang buhay. Ayan. Ito na Ten of Wands na ito. Yan. Itong pinapasan-pasan nila, maaaring problema sa pamilya, sa magulang, di nagkakasundo-sundo, nag-aaway sila, kung ano-ano yung mga problema ng mga taong ito. Kaya kung ano-ano na lang, nandadamay sila ng mga taong hindi naman dapat na idamay sa kanilang mga problema ng mga tao na yan. Itong tao na ito ay hindi ito makatulog minsan dahil sa dami ng ginawa nitong tao na ito sa inyo. Ayan. Madami ng ginawa itong 4 of Swords na ito. Ayan. Ayan. Ang tinitignan kasi ng iba dito mga kapatid, tinitignan ng iba sa iyo ay yung tagumpay na naabot mo. Itong tao na ito ay sumisimbolo ito. Ito yung mga naipundar mo. Ito yung taong may inggit o galit sa inyo. Ito yung tinitingnan niya. Yung mga naipundar mo, lahat ng mga ginawa mong kabutihan, lahat ng meron ka ay nalulungkot itong mga tao na ito na naiinggit sa iyo na bakit ikaw ang pinagpala ni kasi ganto ganyan yung ugali mo. O ba't ikaw ang pinagpala? Bakit ako hindi? Ito yung ng tao. Tingin ng tao sa inyo dito. Ikaw ang pinagpala. Kahit naman ikaw dito mga kapatid ay mayroon kang problema dito, hindi mo lang kasi pinapahalata sa kanila. Ang tingin nila sa iyo ay para kang blessed na tao. Ikaw ay parang blessed ka na tao dahil sa iyong sa kabutihan. Yan ang tingin ng sa inyo. Ang iyong mga achievement na ito na nasa iyo ay yan ang tinitignan ng tao. Yan, laging nakasubaybay ito sa iyo. Nako-curious ito kung ano ba talaga ang iyong hanap buhay, ano ba talaga yung bigla kang umangat ng ganun-ganun na lang. Kasi nga ikaw yung tao dito na lumalaban ka ng parehas, sa kanila tamad ang pinapairal nila. Pakuya-kuyakoy lang. Yan ang kalimitan na nakikita ko dito sa mga manonood dito sa aking pagtatarot. Kaya dapat wag po nating tignan po ang blessing ng iba. Wag po tayo magalit sa taong binibless ng Panginoon dahil yan po ay may mabuti po yang ginagawa, lumalaban po yan ng patas. Kung gusto ninyong maabot yan, ang naabot ng isang tao, wag po kayong mainis, magalit, wag po ninyong siraan. Magsumikap kayo at gawin ninyong inspirasyon. Yan ang dapat ninyong gawin. Gawin ninyong inspirasyon ang taong umangat sa buhay. Wag ninyong siraan, wag ninyong apakan ang pagkatao niyan dahil yan ay
lumalaban ng parehas yan. Huwag ninyong gawan-gawa ng mga kwento na hindi mabuti. Yung kwento ninyo sa inyo, yung pagkatao, rumireflect din yan sa inyong pagkatao. Kayo din ang napapasama niyan sa huli. Yan, kung meron man nagtagumpay o kung ano man ang narating ng taong kinaiinisan ninyo, huwag ninyong siraan, huwag ninyong awayin. Gawin ninyo yung inspirasyon at higitan ninyo. Yan ang sikreto, mga kapatid. Wala pong umaasinso, wala pong yumayaman sa taong naninira ng kapwa, mga kapatid. Minsan kasi, mga kapatid, ang inggit kasi, ang sakit kasi ng inggit, mga kapatid, ay minsan nakakamatay. Totoo yan. Ang inggit, pag hindi mo nagamot yan, nakakamatay yan. O nakakamatay, o ikaw ang makakapatay pag ikaw ay nainggit. Maraming nangyayari dyan. Sa totoo lang, ay maraming magkakapatid na nag-iinggitan, maraming magkakapatid nag-aaway-away. Natatandaan ninyo, mga kapatid, ay pinatay ni Abel si Cain dahil sa inggit. Yan, nangyayari din yan sa atin, mga kapatid. Totoo yan. Pinatay ni Abel si Cain dahil sa inggit, dahil isa sa magkapatid na yon ay pinagpala. Hindi tinanggap ng ating Panginoon ang handog ng isa doon sa magkapatid. Kaya yung tao na pinagpala na yon ay pinatay. Kaya nangyayari din yan sa atin. Di din maiwasan yan ang mga magkakapatid. Merong nag-aaway-away dyan, merong mga sakim, merong mga ganid. Totoo yan. At yan ay yan ay katotohanan. Kasi dito, mga kapatid, blessed ka dito. Ang universe ang nagbibigay sa iyo. Binibigyan ka talaga. Ikaw yung binibigyan dito. Ikaw kasi dito, mga kapatid, ay nalulungkot ka minsan dito. Kaya nakikita ng universe na na yung tinitignan mo rin yung tagumpay ng iba, pero hindi yung sinasabi na naninira ka ng kapwa, na gumagawa ka ng hindi maganda, inaaway mo sila, binabackstab mo. Hindi ka ganun, mga kapatid. Tinitignan mo lang ang kanilang tagumpay, kaya ka pinagpala at binigyan ka ng Panginoon ng reward para sa iyo. Ayan. Bibigyan ka ng ating Panginoon ng reward. Ayan. Kaya mo natanggap itong mga ito sa mga umasinso diyan sa buhay na makakapanood nito dahil sa iyong paging mabuting puso. Ikaw kasi yung tao dito, mga kapatid, na yung katangian mo na hindi ka naiinggit sa tao. Mas gusto mong magsumika para higitan ang mga ginawa nila sa iyo. Kaya ikaw ay umasinso dito at pinagpala. Yan. Ito ang gusto ng tao sa inyo, na maging bigo kayo. Ang gusto nila kasi, mga kapatid, ang lahat ng mga pinaghirapan mo ay masira yung mga pinaghirapan mo na ito. Maaring ikaw ay malugi, maari na ikaw ay mabigo dito, mga kapatid. Ito ang gusto ng tao, na masira ang iyong buhay, maging bigo ka, yung mga mo, gusto nito sirain ang pagkatao mo nitong tao na ito. Pero at gusto niyang kunin yung mga naipundar mo dito. Gusto niyang kukunin ito. Gusto niyang kunin to, mga kapatid. Yan. Gusto na maging bigo ka dito. Pero ang Queen of Cups na ito, ikaw pa rin ang sa huli. Ikaw pa rin ang magwawagi dito, at nasa sa iyo pa rin ang kumbaga dito sa topic natin, itong trophy na ito, ikaw ay pinarangalan dito ng ating Panginoon. Makuha man nila itong na ito, mabigo ka man ng ilang beses, hindi ka pa rin nila basta-basta matalo. Madiskarte ka dito sa buhay, mga kapatid. Lang ang advice ko dito. Yan, mag-ipon kayo at mahalin ninyo ang inyong sarili. Alagaan ninyo, mahalin ninyo, at ituring ninyong kayamanan. Dahil kung wala kayong sakit ay mas kalimitan ngayon, mga kapatid, bata pa lang ay nagkakasakit na dahil sa mga kinakain, masyado kasing abuso sa katawan. Kaya kung kayo ay umidad na mga 30 o 40 na mga malalakas pa,
magpasalamat kayo sa ating Panginoon dahil ang ating buhay ay kayamanan yan mga kapatid. Kayamanan yan, isa lang yan. Pag yan pumalya ikaw magkasakit, apektado ang yung buong pagkatao, apektado ang iyong trabaho, apektado lahat-lahat mga kapatid. Yan ang puhunan natin, ang katawan natin. Kaya mahalin natin, alagaan at ingatan. Dahil yan ay regalo ng ating Panginoon at tayo magpasalamat dahil wala tayong sakit. Yan, dito mga kapatid. Ang mga naiinggit na ito, hanggang inggit lang ito, hanggang paninira, hanggang kung ano-ano lang pangbabati ko sa inyo, hanggang sa magsawa ang mga bunganga nito, hanggang sa maubusan ito ng laway, sa kaka-backstab, kakapanira sa iyo. Ikaw dito, wala kang pakialam sa kanila. Yan. Kasi takot din to sila mga kapatid, takot din. Takot din to dahil talagang ewan ko lang, baka di natin masabi, makuha man ng mga ilan dito kasi gusto talaga nito na sirain ang buhay mo, mapariwara ka, kung ano-ano ang mangyayari sa masalimuot sa iyong buhay, pero malabo itong mangyayari mga kapatid. Kaya lang ang sabi ko sa inyo, bago pagkatulog at pagkagising, manalangin kayo mga kapatid, magpasalamat kayo dahil sa tuwing pagising natin sa bagong umaga, ayan po ay malaking pasasalamat na yun dahil tayo ay nakagising pa rin sa umaga. Ayan po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.